Okay, magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan naman natin ngayon yung stages ng proseso ng criminal case relevant to doon sa mga empleyado na file ng criminal case ng kanilang employer pagkatapos sila mag-file ng labor case. And useful itong information na to doon sa mga tao naman na nag-file ng or na-file ng criminal case na para maintindihan ninyo yung stage. Ang criminal case usually nagsisimula yan sa time na merong isinampang reklamo either direkta sa piskal o sa pulis. Tapos ang pulis magdala ng kaso ng criminal case sa piskal. Kasi alam niyo yung ating batas, meron tayong nakalagay dyan na provision na ang piskalya lang ang pwedeng magsampa ng criminal case sa korte, no? So kaya lahat ng mga kaso dumadaan dyan sa piskalya, no? As a general rule, no? Subject to very few exceptions yan, ano? Ngayon ang nangyayari kapag ang kaso ay may kinalaman sa yung caught in the act, di ba? Yung tipong flagrante delicto, ibig sabihin halimbawa snatching, nag-snatch, ang kinagawa dyan may pulis, hinuhuli ng pulis, no? Pagkahuli ng pulis, diretso na agad yan, detain muna yan, tapos i-inquest, no? Ibig sabihin i-imbestigahan agad ng piskal yan, ano? Tapos yan yung yung mga caught in the act. May mga krimen naman or may mga offenses na hindi naman naaaktuhan, no? Ito yung mga kailangan pang magdaan sa tinatawag na preliminary investigation. Now sa preliminary investigation, two ways na ginagawa yan. Minsan nagsusumbong muna sa pulis, o si pulis obtain ng salaysay ng nagrereklamo at mga testigo kung meron pang ibang, no, na pwede mag-testify. Tapos based on that, may mga papel lang na aayusin, tapos i-akit niya na kay piskal, no? Si piskal naman ngayon most probably isasampina niya yung respondent, no? Pagkasampina ni piskal, sasagot na doon sa complaint ng pulis at testigo yung biktima. Then magsampa or mag-file siya ng kanyang counter affidavit, no? Si respondent na pinag-uusapan natin ay yung nirereklamo. Ngayon pagka nag-file na ng counter affidavit niya, no, pa-file naman ng rejoinder yung kabila. So palitan ng papel, balikan ng papel, ganoon ang nangyayari dyan. Ngayon kapag tapos na i-submit na lahat ng gustong ipasubmit ni piskal, magre-resolve din si piskal kung meron bang probable cause o wala, no? Kung merong probable cause yan, isasampa ni piskal ang information sa korte, no? So depende kung gaano kabigat ang punishable penalty, punishable, no, doon sa offense na nirereklamo. Pwedeng RTC yan or MTC, yung mga ganon, summary procedure, mga ganyan lang yan, no? And ngayon kapag nagkaroon naman ng probable cause, tinitingnan yan kung yan ba may recommended bail, yan ba bailable, hindi bailable, at kung magkano, yung mga ganyan, ano? Now pagka nagkaroon na ng information, magsiset na yan si judge ng arraignment, may hearing na, no? Sa arraignment, yung stage na binabasahan ng sakdal yung na binabasahan ng sakdal yung akusado, no? Ngayon kadalasan dyan dapat ang akusado na nasa custody na, no, na acquired na yung jurisdiction, na aresto na siya or nag-bail siya, no.
ganyan nangyayari. Almost the same ang proseso kapag direct filing sa fiscal naman. So ibig sabihin hindi na dumaan sa pulis ang nagrereklamo, nag-file na lang agad ng complaint affidavit kay fiscal, sinumpaan kay fiscal, tapos nag-issue si fiscal ng subpoena, may hearing para mag-file ng counter affidavit yung respondent, and then balikan ulit na papel, rejoinder, etc. hanggang sa submitted na for resolution ang kaso. Kapag submitted na for resolution ng kaso, ganun ulit, magre-resolve si fiscal kung may probable cause ba o wala. Kung may probable cause, ganun ulit, mag-issue siya ng information, etc. etc. na papunta doon na naman sa arraignment, no? Kapag wala namang probable cause, in both cases, direct filing yan o kaya sa dumaan sa police, pag walang probable cause, i-dismiss lang yan. Pag na-dismiss, yung respondent na yung complainant naman or nag-file ng complaint, pwede siyang mag-file ng MR, motion for reconsideration. Pag na-deny ang kanyang MR, pwede siya mag-file ng petition for a review sa Department of Justice kapag sakop ito ng period pa, no? So mga ganun ng ano niyan, no? Ganun ang proseso. Ngayon, kapag may mga employer kasi na minsan malisyoso, no? Yung pikon na gusto lang harasin yung mga empleyado na nag-file ng labor case sa kanila, nagsasampa ng mga kung ano-anong criminal case doon sa complainant, ano. Ngayon ang complainant naman, abangan ninyo kasi kung nung siraulo yung employer, ang gagawin niyan pag file ng criminal case, pag hindi nyo nabantayan kung may probable cause na o wala, paglabas ng probable cause at information, kakausap ng pulis yan, ipapadampot kayo ng Friday ng hapon, gabi, no? So they make sure na madampot kayo ng gabi, tapos para pagka nakulong kayo, walang magsasign ng mga piyansa, no? So ibig sabihin kahit na maliit na kaso lang yan, makukulong pa rin kayo ng mga 2 days, 3 days kasi walang pipirma dun sa piyansa, no? Kasi Sabado, Linggo nga, ganyan. So na-experience naman natin yan na pag mga malisyosong employer, malisyosong kumpanya, ganun ang ginagawa. So kaya kung ikaw naman si complainant sa labor case, empleyado ka, pag alam mo na filean ka ng criminal case, bantayan mo yan sa fiscal kung saan naka-file. Kasi tingnan mo kung may lumabas ng resolution, kasi pag may lumabas na, agapan mo agad, mag-bail ka na, huwag mo nang antayin arestuhin ka pa kasi matutulog ka talaga sa kulungan kapag nagkataong Friday ka pinaaresto. So guys, share lang natin to para sa kaalaman ng lahat, ano. At of course, gusto natin na lahat kapag nagkaso na, wala namang masamang magkaso, no? Ang ano lang natin dito, pag nagkaso, yung tama lang, fair play, di ba? Yung may sense of justice, hindi yung tipong nagkaso lang dahil gustong harasin yung kabila, gustong, di ba, napikon, nabuisit siya, no? Yun ang mga iniiwasan natin. So, ang kaso kasi, yan ay proseso ng hustisya, hindi yan ginagamit para mag-take advantage sa kapwa natin. So yung mga tao dyan na ang iniisip sa kaso, ginagamit na tool para mangharas, mangapi ng ibang tao, itigilan nyo na yan. So guys, yan lang isinishare natin. I hope you learned something from this video, and if you do, please share this with your friends, your colleagues, or family members, and thank you very much for watching, and I hope to see you in my next video. God bless.